Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, nag-trending talaga tong ano, no, itong bintang kay Libiste ngayon na alam niyo na ba nangyari kay Libiste ngayon? No, kasama itong si dating Congressman Jing Paras, no? Ito mga tuta talaga ni Digong ito, no? Ito yung mga nakinabang ng panahon ni Digong eh. So, sa hindi lang po nakakaalam, no, itong si Libiste nagtanim ng bugaw doon po sa opisina, no, ni Ralph Recto. So, ayun, nabisto. At ang tinuturong ang mastermind si Libiste. Okay, so basahin natin to. Sabi dito, NBI to subpoena Libiste ex Solon, si Paras nga to, si Jing Paras, no, over alleged plot to frame Recto. Alam nyo kasi, kung ito nagtagumpay ito, puta pa, ito yung totoong public scandal, mga kababayan. Kapag ito nagtagumpay itong plano nga po ni Libiste, no? Kahit na anong paliwanag dito ni Ralph Recto, wala siyang magagawa dito kung nagtagumpay si Libiste dito. Tama, di ba? For example, di ba, nagtagumpay si Libiste na talagang puta ko biglang kumuha ng babae si Ralph Recto, no? Kahit anong paliwanag niya diyan, mga kababayan. No, kasiraan po ng gobyerno 'yan. No, dapat talaga dito kay Libiste, dapat kinakasuhan din dapat ng ethics to eh. Dapat tinatanggal na rin congressman yan eh. Pati rin po si Dishon. Isipin mo, executive secretary, gaganunin mo? So, basahin natin to. Sabi dito, the National Bureau of Investigation will subpoena Batangas 1st District Representative Leandro Libiste and former representative, no? Pangit yan si Jing Paras, pangit talaga yan eh. Jing Paras over an affidavit of a NAB talent manager stating that they supposedly planned to frame Executive Secretary Ralph Recto in the bugaw or human trafficking modus operandi. So in an interview on Friday, NBI Director Melvin Matibag said na subpoena against Libiste and Paras are expected to be issued this Friday. So subpoena pa lang, pinapasagot pa lang. So, continue natin. Plano umanong gawa ng kwento. Okay, meron akong video dito, no. Ilitan ko lang kasi GMA News to eh. Kwento para siraan ng isang cabinet secretary sa utos ng isang kasalukuyan at isang dating kongresista. Ayon yan sa isa sa 5 babaeng ibinubugang umano na nasa gitna ng NBI sa isang hotel sa Maynila nitong Martes. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay alias Jen, sinabi nitong kinausap sila ng kanilang manager para gawa ng kwento si Executive Secretary Ralph Recto kapalit ng 500,000 Ano to? Exclusive report to ng GMA News, ha? pesos. Palalabasin man noon na binubuk sila ni Recto at pinagdodroga. Si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste umano ang kausap ng manager para gumawa ng kwento. Ayon pa kay alias Jen, may kinalaman sa darating na local elections ang gagawing paninira kay Recto. Si Recto at Libiste ay kapwa taga Batangas. Pinangalanan din niya si dating Congressman Jing Paras na nagtuturo sa kanila kung ano ang sasabihin sa kanilang gagawing statement. Nagbigay na ng pahayag si alias Jen sa NBI kaugnay sa kanyang mga nilahad sa GMA News. Sabi niya, well, ang kailangan nilang sabihin is Ang alam ko, no, merong hiwalay na report dito na gusto nilang isama ata si John B. Rimulya at saka si Boying Rimulya. Parang ganun, may nakita akong ganung report eh. binubuk nila kayo, binubuk ka ni Senator, tapos magsisex kayo, tapos magte-take kayo ng drugs which is cocaine. And such a story, make it realistic. Kasi 500,000. Kausap niya daw is si Libiste. Congressman. Tapos, ang sisiraan daw namin is si Ralph Recto. O yan okay So ayun ang report. Okay. So sabi ko nga mga babayan, kung nagtagumpay dito si Libiste, puta, kahit anong explain dito ni Ralph Recto, buti na lang kamo bumaliktad, no? Buti na lang kamo bumaliktad pala. Oo. Kasi ngayon ko lang napanood yung report. So ngayon, alam nyo, no, gumaganti lang yung mga hayop na yan. Kasi alam naman po natin, no, na ito, pakita ko sa inyo, no. Yan. Kasi po, kakasuhan din po kasi, ganti yung ginawa nito ni Libiste eh. Kasi alam niya po kasi na sila po kakasuhan ng plunder.
Plunder na non-bailable case. Ombudsman. Plunder, graft. Raps versus Leandro Libiste, Loren Legarda over Solar Empire to undergo preliminary probe. Okay. Malamang ito, alam niyo na rin to. Ito po yung kung kayo po ay nagalit sa flood control, mas nakakagalit po itong ginawa ni Libiste. Kasi po, ginamit ni Libiste yung impluwensya ng nanay para makakuha ng prangkisa sa Congress nung panahon ni Digong. Dito nga po sa Solar Empire po na to. Anong ginawa ni Libiste? Binenta. Nung hindi na pag-deliver, binenta. Ganun ba pagbatang promil? Hindi nga. Pagbatang promil ba ganun? Utak kriminal? Uy, promil, puta. Yung ano nyo, yung model boy ninyo. Nagkakalat na masyado. Nako, sisira produkto nyo dyan. Dapat, hindi, in my own opinion dapat maglabas na ng dito yung promil. Maglabas na ng statement na kami po ay nagkamali na kuning model boy si Libiste noong mga panahon na yon. No? Akala kasi namin matalino, yun pala abnormal pala. Yan. So grabe no? Oo. Si Leandro Bay Bata, hindi parang hindi naman. Oo. So tingnan nyo ganun po ginawa ni Libiste. Ginamit niya yung impluwensya ng nanay nung panahon ni Digong para makakuha ng prangkisa sa Solar Empire. Tapos nung di na-deliver, binenta. Wala na nga na-deliver, binenta. Paputa, plunder nga yun. No, kung tayo po nagalit po tayo sa flood control, ito po, billion po ninakaw nito. Eh ngayon, sabi nga, ito malupit. No? May DDS ba dyan? Kung buha ka ng inang DDS ka, no? May DDS dyan kanina ganito. Ngayon, malinaw po ito na pagnanakaw. Malinaw na pagnanakaw itong ginawa ni Libiste. Plunder po ito. Kahit ikot-ikutin nyo yung istorya, ang ginawa po ni Libiste noong panahon ni Digong, plunder po yan. Alam nyo, sa sobrang kabobohan ng mga DDS, hindi nila nakita yan. Bobo nga kasi ito. Ano ba example natin? Tignan nyo to Ito yung example Kala nyo to? Yung pangit na yan? Oo. Yung konsentidor ng pedophile. Ito yan Di ba? Itong pangit na yan, yung si Banat Bay, na konsentidor, no, ng bumibembang ng bata, at saka ng bobo, di ba? Yung si Sernax, bobo yan Ito pinakabobo ito. Oo. So, tignan nyo ito yung narrative ng mga DDS ngayon. Tignan nyo. Pakinggan nyo to. Libiste, yung anak, yung congressman, at yung kanyang nanay, na si Loren Legarda, si Senator Loren Legarda, nasa kampo ni Cayetano, ay kakasuhan na ng ombudsman ng non-bailable plunder para talaga ikulong. Naku, uubusin na po talaga itong mga kritiko ng gobyerno. Pati Sabi ko sa inyo, bobo Tangan lang to ni Banat Bay. Sabi sa inyo, bobo Isipin nyo nagnakaw na si Libiste ng billion of pesos, 20 billion ata, no? 23 billion, kung di ko nakakamali, no? 20 billion. Yung nasa utak pa ni Banat Bay, uubusin yung oposisyon. Pati po mga DDS, mga streetwise, ganyan din po yung paniniwala nila. Imbis na ang isipin nila na itong mga to, nagnakaw to sa kaban ng bayan, na mas iniisip nila, ay uubusin yung oposisyon. Para kay Marcoleta. Tinan nyo si Marcoleta. Si Marcoleta umamin. Umamin sa katangahan. Pero ang paniniwala pa rin ng mga DDS, ay ubusin yung oposisyon. Parang may no? Parang merong problema sa pag-iisip talaga itong mga DDS na to. May problema sa pag-iisip itong mga buhaka ng inang to, mga kababayan. Puta, ninanakawan na tayo, pero ang utak nila, inuubos ang oposisyon. I love po kay Lori Wayland. Thank you po, no? Ang di maganda sa mga DDS, pati sila, ninakawan, pero todo tanggulo. Kaya nga kulto nga ni. Tayo, tinan nyo to. Example nga, tayo, mga kababayan. Tayo, nung si Kiss Escudero na sa oposisyon. Diba? Sinasabi natin, si Kiss magnanakaw yan. Hindi totoo sinasabi yan, magnanakaw yan.
O nung lumipat ba siya sa atin, kinampihan ba natin? Di ba hindi? Di ba gusto pa rin natin managot siya sa mga kasalanan ginawa niya. Kasi pag nanakaw pa rin yun. Ito talaga, bobo talaga itong si Banat Bay, no? Alam niyo matagal ng bobo to, hindi pa rin nag-i-improve, no? Si Libiste, yung anak, talaga nga naman, siguro, para bumigay yung nanay, dinamay. Kita nyo, di ba? Kakasubscribe niya lang, biglang nagbigay po siya ng $50. Yan, thank you po no kay Lori Wayland. Thank you po no. Maraming salamat. Thank you po. Oo. Natin si Libiste. Hindi ko maintindihan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Parang wala na talaga tayong kalayaan bumatiko sa gobyerno. Ang lupit talaga ng gobyernong ito. Wala daw. Wala daw malupit na raw po yung nangyari sa Pilipinas. Then, tinan nyo. Meron namang mga bumabati ko sa gobyerno na nandyan pa rin. Si Malutikia. Ikaw na pangit ka. Hanggang ngayon bumabati ka sa gobyerno Pero, andyan ka pa rin. O si Malutikia. O marami pa yan. Marami bumabati ko kay PBBM na andyan pa rin. Pero ang pakakaiba kasi nila, may mga bumabati ko, hindi naman nagnakaw. Ito kasi mga to, di ba, oposisyon na, nagnakaw pa. So, anong isipin natin? Kaya pala nila tinatanggal, kaya pala nila gusto na tanggalin si Presidente Bongbong Marcos kasi gusto nila magnakaw ng mas marami. Dapat ganun yung mindset mga kababayan eh. Di ba? Ang tanong dito, bakit puro oposisyon ang nakakasuhan na pagnanakaw? Hindi kaya nila gusto tanggalin si Presidente Bongbong Marcos kasi para gusto pa nila magnakaw lalo. Kasi tinan nyo, si PBBM na ngayon presidente nakapagnakaw pa, paano pa pag sila pa yung humawak ulit sa gobyerno? Sa totoo lang mga ka-streetwise, no, salot talaga yung mga DDS na yan eh. Salot talaga yung mga yan, salot yan. Oo. Kaya, ba dyan? Oh. So ngayon, no, ito yung ito, may nakuha tayong copy nung affidavit nung alias Jen. Subscriber din siya ni Mike Cervera. Oh, yung babaero. Si Insan. Kaya yun, okay. De, joke lang Ano yun? Honest yun kay alias Jen. Sige. De, dyan din kasi yung pangalan nito nitong nagbigay ng ng affidavit Okay, sabi dito. Ano ba sabi dito? Opo, bandang May 2026, tagal na pala, no? Tumawag sa akin si Congressman Jing Paras at nagsabi na meron siyang gustong ipagawa sa akin, no, sa aking mga talent kapalit ng malaking pera. So, may ganun may mga sulat-sulat, no? Okay. Sabi sa akin, ayon kay Jing Paras, gagamitin niya daw ang aking mga talent upang sila ay magsalita at palabasin na sila ay pinilit na pinagamit ng droga at pinilit na makipagtalik kay Senator Ralph Recto. Palalabasin din niya na masamang tao si Senator Ralph Recto sa kwento na gagawin ng aking mga talent. Viva Max ba to? Viva Max ba yung mga yung mga talent na yan? So, opo, si Congressman Jing Paras gagawa daw ng complaint affidavit sa aking mga talent na ito ay aming isumite, i-file sa Fiscal's Office at pagkatapos ay kami daw ay magpe-presscon upang sa publiko ang nasabing pagsampa ng kaso kay Senator Ralph Recto. Grabe, no? Ayon kay Congressman Jing Paras, babayaran daw kami ng tig 1 milyong piso, no? Kabuuan 5 million pesos para sa akin at sa 4 kong talent. Kapag ito ay aming sa katuparan, dadagdag pa niya ng 30% ang nasabing halaga, so 300,000 pesos. Ay agad naming matatanggap. Pumayag ang nasabing plano. Hindi ko mabasa kasi may sulat, no? So yun. So mabigat pala, no? Oo. Nanonood si Jen? Andiyan ba si Jen? O Jen, ikaw ba to? Alias Jen daw Baka si Jen nga ito. Okay, so ganyan ito yung drama ngayon. Drama ni Jing Paras. Actually, yung Jing Paras na yan, pangit din yan Bukod sa pangit na yan, no puta, destabilizer pa.
Alam nyo kasi mga ka-streetwise, no? Ang plano kasi nila na ito, hindi lang ito para sirain si Ralph Recto. Ang gusto talaga nito, isirain talaga yung gobyernong ito. Para sila yung ipalit. Sa Baywalk Buddies. O si Jen. Jen Rosandal. Ewan ko ba dyan, oh. Hello, salamat ng, hello sa lahat ng Mike Cervera. Talagang si ma'am, no? Talagang Mike Cervera, siya, no? Oo. Sana all may ganyan. Masipag kasi mag-vlog si Mike, no? Tsaka may humor talaga, no? So yun na. Okay. Ano na, Libiste? Taka na, buwa ka ng ina talaga nito, no? Ano na? Ha? So pati nanay, hindi, actually mga ka-streetwise, no? Matagal na po talaga akong hindi ko gusto yan si pangalan ng nanay niya? Si Lauren Legarda. No, ni minsan hindi ko binoto yan. Kahit party list niyan, mga kababayan, hindi ko binoto yan. No, lahat ng involved kay Lauren Legarda, hindi ko po binoto talaga yan. Ngayon, mga kababayan, no, kita naman ang pinakarason, no, kung bakit pro Duterte yan si Lauren Legarda. No, kung isipin natin, no, kaya po pala pro Duterte yan si Lauren Legarda, yumaman pala yung anak niya dyan ng bilyong piso. Nang ang puhunan lang, no? Ang puhunan lang is yung impluwensya ni Lauren mismo. Buti na lang, no? Buti na lang. Di natuloy. Oo. So yun mga kababayan, so kayo po masabi nyo nga po dito, no, sa sa destabilization plot, no, na plano dapat ni Jing Paras tsaka ni Leandro Libiste. Yan. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan, no? Okay?